Hello, good morning po. Ito po si Dr. Toto Tirador, uh, Doctor of Jurisprudence at saka at the same time civil engineer. So, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay patungkol po sa patungkol sa kay Digong Duterte na nandoon ngayon sa dahag. Alam nyo, ay napansin ko po sa mga matinding kumukontra kay Digong Duterte, yung mga abogado, kagaya ni Attorney Conte, Assistant to Counsel ng ICC, at saka si Attorney Joel Butoyan, saka si Attorney uh, Gabriel Andres, ay mukhang ano na sila, mukhang suko na sila na talagang makakalaya si Digong Duterte kahit pansamantala. So, ito po ang ating pag-usapan sa ngayon. Pero, yung kanilang pangamba, kung makalaya, sabi nila daw ay ang mangyayari po sa mga testigo sa war on drugs ay tatakutin lahat-lahat para hindi na makapag-testigo kung makalaya si Digong Duterte. Pwede ba yon? Ang sagot nila, kasi marami daw trilyones, kung si Bad pa magsabi, si Vlogcaster man din, may naipon daw, mayroon daw matutulong ng mga drug lords, magbibigay ng trilyones na pondo, hindi kahit bilyones na pondo. Well, hindi po ako naniniwala dyan. Kasi unang-una, pera, ganun kalaki. Sino bang mga tao bibigay ng ganun para lang sa purpose? Matanda na si Digong, wala na silang pakialam kay Digong. Nasa totoong kwento lang, hindi na nila mapakinabangan si Digong kung drugs ang pag-usapan. Kung paano ka makapagbenta ng drugs sa Pilipinas. Dayan DC, magandang umaga po. So ito po yung pag-usapan natin sa ngayon. Dapa Pogo, Digong, Harino, GBC. Anyway, si Jing B. Kapil, sinasabi niya ganun. Ang natatawa lamang ako po sa mga yung mga reasoning. Ayokong sabihin na dinadown ko sila ni Attorney Conte, pero mukhang hindi ko maiwasan magsabi na parang they are now resorting to, parang wala na silang for lack of better reasons available, for lack of whatever justifications in order to just go against the proposition of the defense counsel sa Digong Duterte to have him released temporarily through the adoption made by another country that is a member of the ICC. So kumbaga, ang tipo sa pakinig ko po sa kanila na sa kanilang interview kay Karen Davila, si Attorney Conte, na parang given up for lost na nila. Hindi na nila kaya na mapigilan pa kung talagang ilalabas ng ICC o hindi si Digong Duterte. Pero inamin din nila, wala pa pong nangyari na ganun, na ang isang akusado na main character sa isang akusasyon dyan sa International Criminal Court sa mga krimen na war on drugs na kinonvert into what they call as crime against humanity. So, or genocide. Pero pinakamatindi niya sa tingin natin, genocide, yung ginawa ni Hitler, pinatay niya maraming Jew, 6 million Jews were killed during the time of Hitler. Kagaya ng ginawa ni Mao Zedong, ginawa, mga milyones din mga Chinese ang pinatay sa China nung kapanahonan ng revolusyon na ginawa nila ni Mao Zedong para kukunin ng Communist China ang pamamahala sa buong China mula sa kamay ng mga dynasty. So kung anong huling dynasty dyan ang tinalo nila. Tapos wala rin pinag-iba sa mga pinatay ni Pol Pot dyan sa Cambodia. Sa Kampuchea na dati ang pangalan ng Cambodia, Kampuchea. Si Pol Pot niya ng Pol Pot regime, libo-libo mga killing fields. Diyan po nagsimula yung salitang killing fields. Tsaka sa Nicaragua, meron ding patayan nangyari. Kaya ganon din sa ang nangyari sa Davao nung pumunta, nung bago sumikat si Duterte, Nicaragua ang ginagawa sa Davao. Nicaragua. Tapos maraming pinatay na mga komunista ko na sa tingin,
maraming pinatawag ang mga tinatawag na mga alsamasa. Yun ang alsamasa ang sinasabi nila. O si Dayan. O, kumusta pala Dayan ha? You won over the case. Congrats! Pwede mo ba akong papadalhan, Dayan, ng ano? Ng kopya ng resolution dito para i-vlog ko. Ha? I-vlog ko ngayon. Siguro mamaya, pagkatapos ito, magbablog ako, bigyan mo ako sa messenger ko. Special vlog kita, interviewin kita sa live ko. Okay lang ba sa iyo, Dayan? O sige ha, babalikan kita, Dayan, mamaya. Pag-usapan ko lang muna si Duterte. Pagkatapos kay Duterte, tatawagin kita. O, ang mga kaibigan ko na manonood dito ngayon ay meron pa akong special uh, na live stream mamaya after this. Ang pag-usapan lang natin dito sa ngayon sa kasalukuyang live stream ay ang gagamitin daw ni Digong ang mga bilyonis at saka trilyonis pa kung magsabi si Vlogcaster Armandin na para gagamitin para isusupilin ang lahat ng testigo laban kay Digong Duterte sa ICC case. So ito yung interview, hindi ko na lang ilalagay yung direkta yung ano ng ABS-CBN kasi lagi akong kina-copyright strike. So ito pakinggan na lang natin siguro kung ano yung sinabi ni Atty. Conti sa interview kay Karen Davila. Is huge. And might I add, Ah, their monetary capacity. So, marami silang pera. okay, ulitin ko lang ito. Outside of the sphere of influence of the family itself is huge. The power that Duterte gives, and not only Duterte, but also his lackeys, his friends, can build outside of the sphere of influence of the family itself is huge. And might I add, their monetary capacity. So, marami silang pera. At maraming chismis na bilyon, trilyon ang kinagap nila even from drug lords. So, that's very concerning for victims that evidence and witnesses might end up dying, recanting, or Dito na lang. disappearing. And this is what happened precisely. And I think the ICC will consider this case of Uhuru Kenyatta, the president of Kenya, who showed up in court. Well, he did not have a warrant of arrest. He was only summoned. He showed up in court and said, "Oh, I will cooperate with the court." They conducted the initial appearance, same as Duterte's. Sabi niya, I'm showing up here as a private citizen, not as the president of Kenya, just to break down the concept of sovereignty, yung affront to sovereignty. So I'm appearing here as a private person. He was allowed to go home to Kenya. After a few months, the office of the prosecutor had no choice but to withdraw the charges because the witnesses ended up disappearing, recanting, and so forth. So that's a bad taste in the mouth for the ICC. Bad experience really for them. Yeah. All right. Well, on this note, I think what is the process, the timeline after the defense has actually asked the pretrial chamber for the interim release? How long usually will they grant a decision, whether to grant or decline? Well, in general, the ICC pretrial chamber has about 120 days to decide on matters before it. But this is an urgent matter. So is that 6 months or 4 months? Yes, 120 days. 4 months? 4 months. Okay. 4 months. So the thing is, but that's a general rule. Now, this is an urgent request. And within the framework of, say, September, actually, the court can actually decide this even after September. But nonetheless, they would need to figure out if they can decide on this within that time frame before September, considering also that they have the issue of jurisdiction before it. So if you're confronted with two issues, two requests. One request asks for temporary liberty, and then the other requests for, technically, the question for jurisdiction asks for permanent release. Diba? Kung madidismiss yung kaso, permanent. So for the pretrial chamber, I think if confronted with these two issues, they would have to kind of balance. Because if they're going to dismiss this entirely, then why proceed on the matter of urgent
release. On the other hand, if they're going to take a longer period to consider jurisdiction, then they will put on the table interim release muna. Kumbaga, oh, mas urgent to. And as mentioned in the clip earlier, we don't have any idea yet as to why he wants to be released aside from age. So if there were urgent medical issues, then the court has to consider that. But anyhow, we think that within the next few days, akala nga namin nung Friday, magre-release ng order saying, oh, yung kabila, sumagot kayo in 1 week. In any case, we're ready to submit our observations within the week. All right. On that note, I want to thank you so much So, for ito this. ang sinasabi lang ng Atty. Conte dito kanina ay natatakot sila na i-release temporary, parang piyansa, si Digong Duterte doon sa isang bansa na umampon kay Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa nila alam yung bansa na yon na umampon kay Duterte. So, kung hindi nila alam, paano yan? Parang sila nang hula. Pero sa ngayon, nagpapakita na po ng pagkakabahala itong si Atty. Conte na Assistant to Counsel na siyang umasikaso sa mga biktima ng pamilya ng biktima ng war on drugs. At sila ni Atty. Joel Butuyan nag-alala rin, pati si Atty. Gabriel Andres na nandun siya active, parang full practice siya ata siya dun sa ICC. Ngayon, ang pinag-alala nila ay kung makalaya po si Digong Duterte ay baka isa-isahin po yung mga testigo, tatakutin ang mga witness. At kung ganun mangyari po ay hindi na maaring mga matatapos ng kaso nila, mababasura. Kagaya kinikwento ni Atty. Conte yung nangyari po sa Kenya na ang presidente ng Kenya na kinasuhan din ng sa ICC, malamang crimes against humanity din. Tapos, ang ginawa ng president ng Kenya, siguro nalaman niya na may tumimbre sa kanya na mayroong warrant of arrest na ihahain laban sa kanya. So ngayon, bago pa siya maisyuhan ng warrant of arrest, yung presidente ng Kenya ay pumunta siya mismo sa ICC at sumuko personal. Kahit wala pang warrant. Sinabi niya ay pumunta siya doon sa ICC court as a private person, not as president of Kenya. At bilang private person, para pumunta siya doon para ipakita lang na siya ay fair at handa siyang harapin ang kaso na sinampa sa kanya sa ICC. So ganun ang ginawa ng president ng Kenya. At dahil ganun po ay sinabi ng ICC, pinayagan siya na hindi na bigyan ng warrant of arrest. Basta tuwing may hearing ang ICC, pupunta siya. So ano nangyari? Eventually daw, sinabi ni Atty. Conte na yung mga prosecutor ng ICC ay winidraw na tuloy ang kaso laban kay sa president ng Kenya. Ngayon kung alamin kung sino yung president ng Kenya na kinasuhan sa ICC. So dahil at ang dahilan kung bakit winidraw ng kaso laban sa Kenyan president ng ICC prosecutor ay wala na po sila mga testigo, isa-isa na po silang parang kinausap o nawala at bawala na ng testigo laban sa Kenyan president. Yan ang nangyari sa Kenya. So ayaw nila mangyari na ganun din na ilalabas si Duterte tapos ganun ang gagawin ni Duterte. So mangyayari ba yan kung kay Duterte? Sa tingin ko hindi po mangyayari. Ibang sitwasyon. Si Kenyan president po ay pumunta roon sa ICC para mangako na siya ay hindi siya tatago at siya ay makipag-cooperate. So ngayon, hindi siya binigyan ng warrant of arrest at hindi na siya kinulong. Si Uhuru Kenyatta pala. So was charged with the International Criminal Court with crimes against humanity. It was related to ano yung kaso niya? Si Uhuru Kenyatta. Well, naguguluhan nata itong subukan natin dito sa AI.
Subukan natin dito sa ChatGPT. Sa experience ko, ang AI na magandang gamitin yung ChatGPT. Pinakamagaling. Okay. Open AI tayo. Open AI. So anyway, hindi ko mabubuksan na dahil lang. Dito ako sa kabila. Sa kabila. AI. O ito na. At least nakuha ko na. Okay. Sinabi dito sa AI na nabasa ko, sino yung Kenyan president na dumiskarte na imbis na ikukulong siya ng ICC, ay sumuko siya sa ICC at humingi siya ng pabor na huwag na lang siya ikulong, total pupunta naman siya lagi. Kaya ganun ginawa, pinayagan siya ng ICC. So isa lang siyang akusado na nangyayari na hindi inisyo ng warrant of arrest. So, ang crime niya is crime against humanity. Ang kanyang mga specific na mga akusasyon laban sa kanya ay murder, pamatay ng tao, rape, deportation, persecution, tsaka other inhuman acts. At by means of supporting or funding. So, ibig sabihin ng kanyang naging papel doon ay nagbigay ng pundo lang sa mga taong gumagawa ng krimen na ganun. So, on the other hand, kay Duterte, parang may similaridad kay Duterte ito. Sa ginawa ni Kenyan President Uhuru Kenyatta. Kay Digong Duterte naman, inaakusa sa kanya ay namigay siya ng reward para pumatay ng mga tinatawag na mga sinasabi natin, mga addict, mga tulak. Si Kenyan President, ang kanya naman, hindi drugs naman ang issue sa kanila, kundi malamang yung political persecutions mga yun, kalaban sa politika. Ang kanya naman, namimigay naman siya ng pera, ng suporta sa mga taong pumapatay. So, ang ginawa naman ng Kenyan President na si Uhuru Kenyatta ay sumuko siya sa ICC, hindi kagaya ni Duterte na inantay mo na arestuhin siya. Pero si Kenyan President naman, sumuko siya sa ICC, kaya hindi na siya inisyuhan ng warrant of arrest, hindi na siya kinulong. Total, kada hearing, pumupunta naman, dumadalo naman kada hearing si Kenyan President. So, he surrendered himself. Tapos nagpakatunay na tao siya na hindi siya presidente, hindi siya nagmamayabang. So, ngayon, nandun siya, ang nangyari, sumuko ang ICC prosecutor. Ang pagsuko ng ICC prosecutor, winidraw nila ang kaso laban sa Kenyan President. Ang katotohanan kasi, wala na silang testigo. Dahil nga nasa labas, nakalalaya naman si Kenyan President, natakot ang mga testigo. Ito yung pagtatakot ng mga testigo ang iniiwasan nila ni Atty. Conti, ni Atty. Gabriel Andres, at saka ni Atty. Joel Butuyan, na mga kumakampi sa mga biktima ng war on drugs na mangyayari sa mga testigo laban kay Duterte kung palalayain si Duterte. Tanong, pareha bang sitwasyon? Kung ako naman tanongin yung magkaiba eh. Si Kenyan President, hinayaan ng ICC na umuwi sa Kenya. Dito naman, kung ilalabas naman si Duterte, hindi na siya presidente. Whereas yung Kenyan President, presidente siya sa panahon na yun. Nung pinahinayaan siya ng ICC. Ito si Duterte naman, kung hayaan ipabalik sa Pilipinas,
Una bes, ang tanong, meron pa ba siyang impluensya? Kaya ba niyang hanapin ang bawat isang testigo? Kilala ba niya na bawat testigo kung sino-sino mga yon para hanapin isa-isang mga pamilya? Kung sa Pilipinas siya, kung palayain siya dito. I doubt, imposible. Kahit anong galing mo na tao ka, ang hirap hanapin. May makita ka dalawa, isa, pero sa daming testigo, hindi mo maubos lahat. Kung noon na kaya mong magpapatay sa pamamagitan ng paggamit ng mga pulis, ay makaya ba ni Duterte ngayon yan na hindi na siya presidente? Pangalawa, yung kanyang anak pinapatanggal pa. So I doubt it. Kumbaga, I found it silly yung argumento na humaharang kayo sa hiling ng tao ng pansamantalang kalayaan dahil ang inyong katwiran ay kung papayagan siya, maraming mga testigo ang babanatan niya at aatras o di kaya papatayin ang mga testigo. Sa bagay, pwedeng mangyari pero halos napaka-imposible. Kung titingnan natin sa kaso ni Gloria Macapagal Arroyo na sinampa laban sa kanya na election sabotage na na-raffle noon sa Branch 112 sa Pasay City Regional Trial Court. Nanalo si Gloria Arroyo sapagkat po nawala na ng testigo. In the same manner, siguro, yun din ang kinatatakutan ng mga abogado ng war on drugs victims na mangyayari sa kasakaling palayain pansamantala si Digong. Pero kung ako naman sagot ko ay mukhang malayo po mangyari. Kasi bakit? Ang motion po ng mga abogado ni Digong na palalayain siya ay sinasabi na doon siya mamamalagi, doon siya titira sa bansa na umampun sa kanya. Malayo sa Pilipinas. Maari lang mali lang pagka-sentence, sabi at hindi na siya magpapatuloy na mag-commit ng crime. Ano bang klaseng abogado to si Koopman? Abogado, sabi na, and it will assure, dapat ganyan statement, at naisiguro na hindi siya makakommit ng crime kung totoo man ang inaakusa sa kanya na siya'y pumatay sa pamamagitan ng paggamit ng mga pulis at sa pagbibigay ng reward. Siyempre, sasabihin ko, paano pa mangyari? Hindi na siya presidente. Wala na siyang mauutosang pulis. Ngayon, ang katotohanan po, ang bansa na kumupkop sa kanya at pumayag na kukupkopin siya ay nasa kamay na ngayon ng International Criminal Court. At bahala ng International Criminal Court magsisiguro na, oy, diyan ka lang. Kung sa Japan, tingin ko Japan kasi ay nag-sponsor eh. Kung sa Japan ka lang, huwag na huwag kang lumabas sa Japan at papakiusapan ng International Criminal Court ang otoridad ng Japan na kung sa Tokyo lang siya, hindi siya pwede lumabas ng Tokyo. Kung sa Nagasaki siya, di doon siya sa mga biktima ng mga atomic bomb. Kung sa Hiroshima, ganun din. So, anyway, nakakasiguro naman po, Attorney Conte, ang kayo, pakilagay niyo lang po sa inyong objection. Magkaroon kayo ng ang objection kasi sa International Criminal Court, ang tawag sa kanila ay observation. Pakilagay lang po sa observation na kung sakasakali papayag ang pre-trial judges na palayain si Digong pansamantala, ay huwag naman po sa Pilipinas. Ilagay nyo lang sa isang lugar na yung bansa na umampon. So ngayon ang tanong, sino lang ba ang bansa na pwedeng umampon kay Digong Duterte? Para sa usapin sa ICC? Ladies and gentlemen, ang pwede lang pong umampon ay yung bansa na kasapi sa ICC. So sino yan? The Netherlands, Belgium, almost all of Europe except Hungary. Pwede rin sa France, pwede sa Italy. Kasapi din sa Asia yung Japan, South Korea. So it's either pwedeng sa South Korea sa titira or pwede sa Japan. Pero most likely sa Japan. Ngayon kung Japan po ang mag-sponsor kay Duterte, ang tanong diyan, papayag ba ang ICC? Ladies and gentlemen, dapat niyong malaman, ang mga judge sa ICC ay sumusweldo
dahil po sa bigay na pera o na tulong o contribution ng mga bansang kasapi. So, para naman napaka-ungrateful, napaka-ingrata nitong tatlong judge, si Motok, si Judge Lira, si Judge Ganso, na kukontra sila sa bansang umampon. Ang mga bansang umampon, iyon po nagpapasweldo sa kanila. So, malamang po sigurado kaya nagpakita na po ng kahinaan ng loob si Attorney Conte, si Attorney Joel Butuyan, saka si Attorney Gabriel Andres na malamang po na mapapalabas pansamantala si Digong. Sapagkat nga hindi nila kayang kontrahin. Wala. Nawala ang samantalang hindi nila kayang kontrahin ang mga bansa na nag-sponsor sa ICC. Ang Japan po ang pinakamalaking na ibibigay na pundo sa ICC. Kabuang pundo ng ICC mahigit po 300 billion a year. Sa 300 billion a year, ang tingnan natin i-search ko lang, how much do Japan contribute to ICC? Lagay ko dito, how much does Japan, mali ang grammar ko contribute to ICC every year? Kasi let me inform you, ladies and gentlemen, ang bansa na may pinakamalaking contribution sa United Nations ay Japan din. Akalain baloy? Hindi United States, Japan. Pero sa ICC, Japan din ang pinakamalaki. Kasi ang pagbigay ng share ng contribution sa ICC ay nakabase din pa kung sino sa pinakamalaki ang naibigay sa United Nations. So, the largest financial contributor to the International Criminal Court is Japan. Yan. How much is the contribution? And support Japan is giving to ICC. Ang president po ngayon ng ICC ay Japanese. O ang binibigay po ng Japan sa ICC ay 3.75 billion yen. How much is 3.75 billion yen in peso? Yan. Aba. 1.45 billion pesos ang contribution ng Japan sa ICC. So, pagka ganon, hindi sisweldo ang judge kapag bumitaw ang Japan. So, kung ang Japan ang hihingi, sasabihin sa judge, aampunin namin si Digong Duterte. Wala, hindi pwede tumanggi ang ICC judges. Kahit Germany, ang Germany second biggest contributor sa ICC. Hindi rin makatanggi ang ICC judges kapag hiningi ng Germany. Kahit yung France na pinaka-third largest contributor. Italy, sino pa? Kahit sino the smallest contributor. Ayaw ng ICC na marami pang aalis na bansa. Kasi pag umalis, wala nang ibibigay na pundo. So, iyan po ang sitwasyon sa ngayon. So, ladies and gentlemen, parang totoo ba kaya pag umaritis lang yung pinagsasabi ni Attorney Conte na kung lalabas si Duterte, kahit saan siyang bansa, kahit hindi sa Pilipinas, gagamit daw siya ng pera na trilyones at bilyones na kinita sa droga para lamang mapatahimik yung mga testigo sa war on drugs at saka sa Davao Deaths. So, ang matitirang testigo na lang ay si Bato-Bato at saka si Las Cañas o baka nandun din si Asierto, Colonel Asierto
tatlo na lang sila at kung tatlo lang sila, masasabi mo ngayon na hindi magtitiwala ang judges kung totoo o hindi ang binabanggit kasi tatlo na sila. At yung ibang testigo, wala na. So, maaring pwedeng susuko ngayon ang International Criminal Court Office of the Prosecutor kung wala na ang ibang mga testigo. So, how does it so? So, ang tanong nyo lang dito, totoo ba yan? Kayo na po sa aking mga subscribers na magsasabi kung totoo yun o hindi. Pero sa akin ko ako, tanongin nyo, my honest opinion about it is this, hindi po totoo na mangyari yan. Bakit? Ngayon na kahit nasa loob siya ng kulungan, kaya niyang tumawag. Sabihin niya kay Baste, kausapin mo yung pera natin palabasin. Puntahan yung mga alamin niya kung sino-sino mga witness at puntahan nyo. Di ba pwede rin gawin yan? Hindi niyo na kailangan makalabas ng kulungan. So, ibig sabihin, napaka-illogical somehow yung sasabihin lang ni Tony Conte na wag ipalabasin si Digong Duterte kasi pag makalabas, siya po ay mag-i-influensya po sa mga testigo. Di ba? Illogical. So, bahala na po kayo. Sabi naman basahin ko ng mga comments. Maliban na kay Dayan. Dayan de la Cruz. Pakipadala, bigyan mo ko ng kopya ng desisyon ng korte na binasura ang kaso ni isunod natin na live pagtapos ito. Tapos si Raydis, Jayan pala kung gusto mo, ay mag-live tayong dalawa, interviewin kita ha. Raydis TV, shout out from sa Dr. Kasim from Iloilo City. O maayong aga dira sa tanan sa Iloilo. Sa mga area, sa nanay ko, mayad nga aga, kaninyong tanan dira. Virginia Parkinson, kahit di nila alam kung saang bansa itatapon si Digong, magalala ang mga tao kahit ikaw naman di natin alam kung anong kaya gawin ni Digong. Ang pasensya na po Virginia Parkinson, no? Sa ngayon, kahit hindi siya po siya nakakalabas, kahit sa kulungan, kaya niya gawin ang lahat. Mag-utos lang siya. Tapos ng lahat. So kaya hindi pa ako niniwala sa ganong argumento na kung ilalabas, mababago ang sitwasyon. Ganon din po, hindi magbabago. Doon din yung mga testigo, magtitistigo din yan. With all due respect to all of you. Ang logic lang itong inisip ko, hindi ko lubos maisip na magbabago ang sitwasyon kung lalabas siya kaysa hindi siya sa labas. Kasi kung hindi sa labas, i-utos nila kay Pulong yan, ayos na yan eh. Di ba? So, Kin K, Toto Kasi, anyari sa iyo. Ay wala pong nangyari sa akin, lumalaban lang po ako sa mga katotohanan, nagdi-discuss po ako ang totoo, nagtatanong kung ano mangyari, nagbibigay ng opinion. Ganun lamang po. Wala pa akong ginakampihan dito. Pino Takad, Conte, pataka mun lang kaoy. Jackie Kimpong, anong nangyari sa iyo, Engineer Toto? Ito, disqualify ka. Itong disqualify, sa Comelec naman yun, no? Wala pa akong pakialam doon kung ayaw nila akong kandidato. Di mo sampa ulit ako ng kandidato sa 2028. Saka sakaling gusto ko pa. Pero mas malabang ayaw ko na. Leon Valle, desperate na itong konti na ito. Kung ano lang sinasabi, gumagawa na lang ng kasinungalingan. Kahit walang evidence, talagang desperada na. Oo nga, dapat naman may ebidensya naman dapat sila sa pagsasabi kung bakit. Na kung ang nakakaasar pa doon magsasabi siya na kung ano mga hindi Attorney Conte, abogada ka, di ba? Please do not go to the level of Marites. Yan ang sabi ko. Huwag nyo kopyahin yung mga vlogger na Marites. Ang dami niyan. Para magkakaroon lang content, gumagawa ng kwento. Hindi ako, iwasan ko na talaga gumawa ng kwento-kwento dahil para lang magka-content. Kung ano talagang totoo, kagaya nito, totoo naman ito na sinabi ni Attorney Conte, yan at saka Attorney Joel Butoyan. Kung si Attorney Joel Butoyan naman sabi daw niya, ay parang given up for lost niya na may lalabas talaga si Duterte, pinipilit ng mga grupo ni Duterte may ilalabas siya sa kulungan ng ICC sapagkat ang sabi niya, yun ay ipapakita nila kunwari panalo sila. Kung show victory yung tawag niya. Well, those are opinions. I respect these opinions. Pero at least, malapit pa sa katotohanan at sa logic yung sinabi ni Attorney Joel Butoyan. Pero sinabi naman ni Attorney Conte that
if Digong Duterte would be released to a third country, sa bansa na kung saan ay malayo sa Pilipinas, ay magkakaroon siya ng pagkakataon na yayariin ang mga testigo laban sa kanya. I do not believe in that. I'm sorry. That is impossible to happen. Kasi bakit? Unang-una, magagawa naman niya yan kahit nasa loob siya ng kulungan. Iutos niya lang yan sa kanyang anak na si Pulong kung talagang gusto niya gawin. Joe Pau Gasol, Salot Sir Toto, Dan Tamsak, Rodolfo Ruiz, konti na lang ang pag-asa ni Attorney Conti para din si Tatay Digong. Pareho na lang konti ang pag-asa si Tatay Digong kasi malapit na mamamatay si Digong, di ba? 80 years old. Hindi naman maganda ang katawan niya. At ang isa lang napapansin ko dito, sigurado ako na hindi siya fentanyl addict. Bakit ko nasabi? Kailan siya kinulong? March 12. So, April 12, 1 month. Tapos, May 12, 2 months. June 12, 3 months. May 3 months na siya nakakulong. Hindi man lang siya hinimatay na hindi nakatikim ng fentanyl. Kasi bawal naman ang fentanyl sa loob ng kulungan. So, that only proves na kung hindi dahil nakulong si Digong, ay hindi na ako naniniwala na hindi siya nagtitik ng fentanyl. Pero ngayon, dahil sa nakulong siya na 3 mahigit na buwan, ay naniniwala na ako na hindi talaga siya addict ng fentanyl. Kasi sinasabi kasi ni BBM, it's the fentanyl. Yan ang sagot ni BBM nung tinawag ni Digong si BBM na bangag. Bangag. Ano ba yung bangag? Alam niyo yung bangag? Laging high na high. Si Rodolfo Ruiz, okay? Hanggang dyan na lang po ang ating sa topic na ito. At babalik po ako in 5 minutes or 10 minutes. Panibagong tawag. Ay, alas 3 na pala.